Good evening mga budingting. Meron tayong gagawin. Ibang phone to. Vivo phone. So, not sure kung ano yung exact ano nito, model. So, sinabi lang sa atin ni customer na pag nakasaksak daw to, set up ko muna yung camera. Sabi ni customer, pag nakasaksak, may display. Pero pag pipress natin yung power button, tingnan natin So, walang response, hindi rin siya nagba-vibrate. Wala. Pag sasaksak natin itong charger, yan, lalabas ang logo ng Vivo. Mamamatay. Kumbaga parang nagbo-boot loop siya. Yan, ganyan yung issue niya. Bubuhay. Ayaw na. So yan yung issue niya. So try natin kung madadali natin to. Pinuksan na pala to ni customer, sabi niya sa akin kanina. Kaya ganyan ang itsura niyan. Ayun lang. Parang putol. Putol nga. Parang putol. Saan niya nakakonek? Putol oh. Saan to nakakonek? Anyways, ayan, putol siya. Hindi ko alam kung saan to. Siguro dito yun sa power button. Dito natin siya nasapin. Buksan natin. Siguro pagbukas ng may-ari ng ng phone, hindi niya napansin na may naputol yung cable. Forward na lang natin.
Nakabutingting. Nakita natin yung napagputulan. So dito pala siya. Sa power button nga, yung flex ang putol. Yun ang magiging problema natin dito. Isang late sa mga gusto kaya sa malapit. Kasi Ang malaki ng museo. Tingnan muna natin tong battery niya. Kung magcha-charge. So tinanggal ko muna yung battery connector. Saka natin siya i-charge. Hindi natin magdidiretso. Nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa Minisina FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po ako manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon. Ganito gawin natin mga butingting. Hindi tayo nakaugat. I-charge muna natin yung battery gamit yung battery activator natin. Baka low-bat yung battery niya. Virgin Mary! Charge natin siya. Ito meron. So gagawin natin, i-charge natin siya. Charge natin siya rito. Charge natin. Meron na siyang 4.5 na battery, 4.6.
Medyo mataas na yung battery niya, 4.7. So, cut ko na lang muna ulit. Bago tayo magpatuloy, inanyayahan kita. Tingnan niyo mga magpasalamat kabudingting. sa Kanya Kung ilan sa yung buhay, sa hininga, at sa bagong araw voltage na niya. Nasa kanyang 4.8 na. Ang bawat So, umaga parang lampas ay na siya tanda sa ng kanyang katapatan at awa. minimum niya Isang paalala is na 4.4 anuman ang iyong volts. pinagdaraanan, ang ating Yun yung Diyos pagkakaalam ko, ay ah. sumasama at So, umaakay sa iyo. correct niyo na lang po ako kung mali ang aking Ay laging pagkakaunawa. Pero bumabagsak ako. 4.8 naging 4.79. Sa araw na ito, tinipon tayo ng ating hardin ng panalangin. Isang lugar ng pahingahan at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Huminto ka muna. Iangay sa Kanya ang Game, try muna natin siyang tanggalin ulit. katapatan mo. Ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso. Mga pasasalamat Try natin siya ulit ikabit. at mga alalahaning matagal mo nang pasanin. Sa presensya ng Diyos, walang kailangang itago, sapagkat siya ay nakikinig ng may habag, may biyaya, nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DBAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kung okay lang, kaagapay, isang tabi mo muna So, try ang mga natin siyang alalahanin, buhayin ng umikit kung nais mo, at battery. hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito muli ang hardin ng panalangin na papakinggan mula Lunes hanggang Linggo. 5 pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay kapuspusan ng lahat ng kalakasan. Lahat ng maaari naming santigan, Panginoon. Ayaw. Lahat ng mga alalahanin namin, Charge O natin Diyos. ulit. Lahat ng mga takot, mga katanungan ay maaari namin, Panginoon, na ikangay we can rest all care on you, Heavenly Father. And that is exactly your invitation according to your word. Kaya nga po sa araw na ito, Panginoon, salamat po sa muling panibagong araw. Mayroon kaming bagong simulain, mayroon kaming hardin na kung saan magsasama-sama kami, Panginoon, upang pagyamanin ang iyong katotohanan, pagyamanin ang iyong biyaya, ang iyong awa, Panginoon, na So, ganun pa rin siya. kapitan, Panginoon, at ang aming Nagbo-bootloop pa rin. requests, ang aming mga katanungan, ang aming mga nananais sa buhay, maaari Ayaw namin na. itulog sa iyo. O Diyos, salamat po sapagkat you are the same yesterday, today, and forever. At kung paano ikaw tumutugon sa mga panalangin ng araw na makikita po namin sa iyong salita, gayon pa rin naman. Kayo ay hindi nagbabago maging sa mga sandaling ito. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo kaagad? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo.
nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, maging sa pananalapi, ano po, mga pangangailangan, at higit sa lahat, sa spiritual na bagay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, kasama tayo at magkakasama tayo sa ating mga palanginan dito sa hardin ng panalangin. Okay. Tumapot po tayo sa ating devotion, ang pagtungo natin sa salita. Ng Diyos. At dadako po tayo doon sa Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. Na kung saan, ay doon sa verse 11, ang sabi, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work of God or the work that God does from the beginning to end. Kung bubuin po natin at mas magandang buuin natin mula sa talatang 9, ano po, in fact, hanggang talatang palagay ko 14, no? Puntahan po natin sandali, basahin ulit natin mula sa verse 9. Ang sabi what profit has the worker from that in which he labors? I have seen Tingnan natin kung makukuha natin sa ganito. with which the sons of men are to be occupied. And then yung pinakatalata po natin doon sa verse 11. Okay? He has made everything beautiful in its time. Yun lang. Also, He has put eternity in Wala their pala hearts, siyang except fuse. that no one can find out the work that God does Ayun, nandun. from beginning to end. And then, ang Nasa sabi gilid po ng pala. writer, no? So, tanggalin natin yung fuse. Nasulat po nito, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. I know that whatever God does, it will be forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it that men should fear before Him. Alam niyo po, ang aklat ng Ecclesiastes ay isang aklat na, of course, ina-attribute po natin yan kay Solomon, the wisest man who ever lived, na nagsulat po nito. At ang kanyang karunungan ay higit sa lahat, yun ang pinangako ng Panginoon. Ano po? Sa kanya. At sa lahat ng kanyang ginawa, na siya nabubuhay, sa lahat ng kanyang accomplishments, sa lahat ng mga oportunidad na kanyang kinuha, alam niyo po, napakatayo ng kanyang inabot. Such that he can actually, and he could actually describe what man is. Kaya nga po ang aklat ng Ecclesiastes ay pag-describe kung ano ang tao, ano po, sa ilalim ng araw. Ayun, the man under the sun. Ibig sabihin po, itong kabuuan ng Ecclesiastes ay tumutukoy kung ano ang tao sa ilalim ng paghahari ng araw, ng sanlibutan ito ng ating Panginoon. Ngunit, tumutukoy sa tao bilang natural man. Ibig sabihin po, for whatever and however man is being described in Ecclesiastes, yun po yung natural na tao, na natural man. At hindi ibig sabihin na na kay Kristo na. Ano po? Kumbaga, kung tutukuyin natin, ito ay nadi-describe ng isang mundo ng mga unsaved, mga unbelievers. Ano po, na kumikilos araw-araw, nagpapagal araw-araw, ano po, nag-aaral, Try natin gamit ulit. nagkakaroon ng kabayan, ano po, yung iba, ay of course, tumataas ang kanilang antas sa buhay, ano po, may mga nagiging mga hari, no? May mga namumuno, meron din naman mga simple lang. Ganyan po ang tao. Ano po, at kung ano man ang kanyang ma-accomplish ang ayon sa kanyang natutunan, ano po,
sa kanyang galing. Yun ang dinidescribe dito ni Solomon. Subalit ang kanyang sabi, ano ang pakinabang ng manggagawa at sa lahat ng kanyang maaaring pagpagalan? Yun ang sinabi niya. What Yun, profit has the worker from that in which Nag-display. he actually So, super loba tayo, kabuting-ting. pakinabang? In fact, ito pong talatang ito ng chapter 3 and verse 9 ay parang paulit-ulit niya na Charge natin. doon sa kabuuan ng aklat. Nag-vibrate In na fact, siya. lalo din po ito sa chapter 1 and verses 3 and 4. Simula pa lang ng Ah. aklat ng Ecclesiastes ang sinasabi niya eh, what profit has a man from all his labor in which he toils under the sun? So, kanina hindi siya nagbabibrate. One generation passes away, Pag pinress natin yung power button. generation comes. So, po-post ko na lang para hindi kayo mainip na mag-antay na So, ano. ganun po ang narrative dito. Ang kanyang pagpapagal. And then yung verse 23, doon po sa chapter 2, ang sabi, "For Lumabas all na yung his 1% days kanina eh. are Papakita ko lang sa inyo. burdensome. Even in the night, his heart takes no rest. This also is vanity." Yan o. Hindi po ba May 1% na o. napaka-natural? So, ibig sabihin, nagcha-charge na siya ngayon. Po tayong pumunta ng mundo. Kayo, totoo po yan. Cut na lang natin ulit. Ating mga kababayan ay So, ayun mga budingting. Going back. Na-charge na natin tong phone. Ayan. Tingnan natin kung magdidiretso. Kanina, nagbo-boot loop siya. Nako, bumalik yata yung issue. Nangyari. Tanggalin na lang natin tong ano. Di ko yata naikabit yung di ko naikabit yung battery, yung connector. Dito yung mga pera. Yung talo. So, try natin ulit kabit. Hindi ko pala naikabit yung battery niya, kaya yung connector ng battery, kaya nagbubutlog. Ayun. Meron siyang hindi na nakita. Ang bilis. Anyway, buhayin na lang natin. Press natin yung power button. Yun o, nag-vibrate. Nag-vibrate naman siya. Hindi ko alam kung ano eksaktong model nito eh. Pero scanin na lang natin. Hindi ko alam din kung ipapagawa to ng customer. Ayun. Ayan na. May password eh. Ayan o. So, tingin ko goods na to, kabuting-ting. Ang gagawin na lang natin, sabihin natin to kay customer na papalitan natin to dahil pagbukas niya ng cover nito, ito, hindi niya siguro napansin, naputol. Dahil nung pag-check ko sa kanya, pagtanggal ko ng nito, putol na. So yun. Yun lang naman mga buting-ting, and tingin ko okay na to. Kung meron po kayong gustong ipa-repair na cellphone, laptop, desktop, mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel. And ang YouTube channel natin, ang YouTube channel, mag-message lang po kayo sa Facebook page. Yung Facebook page natin is Nabotas Tech Repair din.
So, message lang po kayo doon at makikita ko naman po yung message niyo. Kumbaga, kung along Metro Manila kayo, pwede nyo ipadala sa atin using Lalamove or Grab. Or bahala na kayo kung anong courier. At the same time, kung province naman, JNT, LBC, and JRS Express, bahala na kayo. So yun lang naman, kung ma-repair natin yung pinapagawa nyo, payment first po muna bago ko siya ipadala sa inyo. So, ang payment po natin is through GCash. Yun lang, and maraming salamat po. God bless po.